Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin to. Medyo magto-throwback tayo ng bahagya rito, no? Pero, ayun. Minsan alam nyo guys, iniisip ko, paano ko kaya pa-i-play ng video ko? Laging mahaba, napapasarap tayo ng kwento. Anyway, so today nga po, napanood natin itong video ni Caillou. Actually, hindi lang yata today. Oh, ay, isang video pala niya yung may comment ako. Anyway, so dito sa video na, sabi niya rito, Tulfo Justice, scammer na resource person at vlogger ni Rafi Tulfo, rewarded din. Romel Malapira. Ayan. So, paano pala siya naging Yep. Kung yun yung kanyang legal name. Anyway, so dito nga, in-scrutinize ni, of course, walang iba, kundi ang ating pinakamagaling, isa sa pinakamagaling din na manghimay, no? Gaya ni Attorney Claire. Alam mo, pagdating sa paghihimay, wala akong taas kamay ako dito sa mga taong to. Talagang, I don't know, champion sila pagdating dito. No? Anyway, so, dito diniscuss ni Caillou yung mga kapalpakan ng kampo ni Idol Rafi. Okay? So, ito nga daw, si Melo Yap ay in-endorse. Hindi ko naman alam na in-endorse to si, diba? Ni Idol. Okay. So, nakalagay dyan, Romel Malapira. Tapos, actually, kanina lang, may video din. May live si Teacher Mark. Diba? Hanapin lang natin sandali, Ay, sorry. Ito. Still Manning, The Destructive Trinity. Inc. members versus Melo Yap. Okay, marami din isinuwalat dito si Teacher Mark. Anyway, going back nga dito sa sinasabi ni Caillou, na ito daw si Melo Yap ay what? Panoorin natin tong part na to. Parang yung maleta, nagnakaw ng maleta. Aling. Wait Ito sa kanya doon. Ano reason na nandito siya? Ha? Ano reason? Dahil scammer yung hayop na yan. So basically, wait, yung kaninang pinakita doon sa sa first part ng video, yung sumulat daw noon, nakausap ni Teacher Mark. At sinasabi nga, na di umano, etong si Melo Yap, ito. Pakinggan nyo. Galing ni, ni Tatay Amik. Tingnan mo. Sasabihin ko pa lang to Sabi ni Tatay Amik, ay Fotek, kaya pala nadali ng identity theft si I am Sean Wayne. Wala na. Diba? Ang bilis maka-pick up ng mga kasama natin dito. For the record guys, doon sa mga naka-subscribe po sa akin, nakasama namin sa laban, sa mga illegal na gawain ng kahit sino. Hindi ko po kayo subscriber, tayo po ay nasa loob ng isang community. Sabi nga ni Reg Adam, ano daw tawag sa mga subscriber ko, tayo po ay nasa isang community. Papakatandaan nyo po yan. Hindi po ako isang star or what. Pare-pareho lang po tayo. It so happen, ako may ginagamit na mic at saka may ginagamit na camera. Pero pare-pareho lang din po tayo rito. Wala pong mataas, wala rin pong mababa. Ang importante rito is nagkakabatuhan tayo ng mga ideas. 'Di ba? Ngayon, gagamitin natin yung common phrase natin dito. Your guess is as good as mine. Pops Amik. Your guess is as good as mine. 'Di ba? Doon po sa nagtatanong ko, ano po ginawa ko? Actually, nag-file na po ako ng complaint sa NBI.
So may ilang channel po ang sabihin na lang natin pinag-aaralan nila. Ayoko nga po sanang sagutin yan, pero ayan, may another submission na naman ako na ipapadala sa NBI, no? Ako po kasi ayokong magbintang, ayokong mag-accuse ng wala pong kahit ano kung pinangahawakan na ebidensya. I don't like that. Diba? Kasi yun yung pinag-aaralan natin eh. Yun ang tinuturo sa atin eh. Innocent until proven guilty. Tama? Hindi ako korte. I don't want to practice or use trial by publicity kasi hindi po yun yung pinapapapractice sa amin. Public trial, yes, pero trial by publicity is a big no. Because trial by para sa amin, no, sa mga nag-aaral at sa mga abogado, trial by publicity is a mockery of our justice system. 'Di ba? It's even a mockery to lawyers who litigates, judges and justices. Na itong mga taong to nag-aaral ng mahabang panahon hanggang sa maipasa ang bar exam at mag-practice. After that, nagmamasteral, nagdo-doctorate para mga maging judge, para mga maging justices. Tapos mahuhusgahan ka lang ng isang tao na wala kaalam-alam sa kahit ano patungkol sa processes, sa mga karapatan ng mga akusado, sa karapatan ng mga tao rin na sila yung naging aggrieved party. Di po ba? We don't do that here. I will definitely not going to practice that. Diba? O balik tayo. Na-call out, nakita ko bigla yung ni Tatay Mick. Anyway, moving forward. Grabe resibo mo kayo, pangwasakan talaga. Let's up the playing field, right? Paano kasi? Ito naman tatanungin ko sa inyo, guys. Paano naman kasi hindi ma-pinpoint agad ni Kaayo? When things are very easy to, to examine the inconsistency, dito mo maiisip na hindi mo kailangan ipagyabang ang mga bagay-bagay. Kasi may mga tao na pwedeng malagay sa alanganin sa mga maling sinasabi mo. 'Di ba? Right? Nagtatakutan kayo eh. Then let's do this. First horn pa lang to, guys. First horn of the destructive trinity. Okay, dito sa video na to, no, para siyang naging tutorial. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Na write up. Yung sumulat daw nito, nakausap ni Teacher Mark. He I don't know kung babae o lalaki, but the person verified and confirmed na kung ano man yung sinulat niya rito, biktima daw siya, di umano. Diba? Ipapasok gusto na itong babaero itong itong likes, ano ang dislikes, ano yung mga paborito niyang usapan, content, para doon ako papasok. Ano, mga Melonatics, pagtanggol nyo. Bilis. Pagtanggol nyo. I-content nyo. I-depensa nyo. Ayan na magandang gawin nyo. Ginawang end times. The destructive trinity. Kasi halimbawa, ang gusto na itong babaero itong target mo, babaero. Ang ipapasok mo ng content, papakita mo ng edits mo, bagsak ka na agad. So alamin mo, ano ba ang gusto na ito? Mahilig bisexual ba to? Pag bisexual to, papasukan ko to ng bisexual din. Wait natin yung mga content nila Leeg, Lola at lalo ni Fabri. Kaibigan yan nila Nico David at Slenderman. Correct! Eye for an eye. You think I will go down without a fight? Go ahead. Impress me. Ako may account akong bisexual. May account siyang bisexual. May account akong tomboy. Ano kaya picture ng mga yon? Stolen identity. Idol? Yun! Yung nakita mo sa thumbnail mo? Ito, nakita mo sa thumbnail mo? Yan? Ito.
Yung girl na nagamit ang pic sa pang-scam na pasugod sa RTIA. At saka ito, yung American na biyag sa ganda ng picture ni girl. Yan. May luyap na galawan yan. Never ko yan ginawa my whole life. Totoong tao, totoong sinungaling. Kung ako, didistansya na ako dyan. Ayun, dun sa comment ng isa nating ano dito, kasama, kung siya nga daw yun, didistansya na siya. Kung may mga ganitong gawain, no? Kung may history si Meloyap na ganitong gawain, tapos napapadikit siya sa isang Raffy Tulfo, hindi ba dapat natatakot at napapaisip na tong si Raffy Tulfo? Bakit? Kasi, pwede siyang madamay dito sa mga ginagawa ni Meloyap. Kung babalikan natin yung previous video, guys, na ginawa ko, etong si Meloyap, di ba? Nagiging loose cannon siya. Naiisip ba yan ni, una of course, ni Attorney Villamor? Tapos siya pa yung tinawag na Mr. Executor. Hanggang ngayon iniisip ko, bakit kaya tinatawag ni Meloyap si Attorney Villamor na Mr. Executor? Diba? Come to think of it, mismo nga si hindi na tayo magugulat, mismo nga si Attorney Villamor ginawa ng mga illegal Balikan natin yung pag-wiretap niya, pagre-record ng tawag, pangalawa yung pag-upload ng video ng phone conversation nila na ni-record niya, which is illegal. Tapos wala pang alam si Attorney Villamor. Hindi ba napapaisip si Attorney Villamor dyan? Remember yung yung isang video ni Idol? Na yung mukha niya nandun sa picture ng isang tao, di umano daw ay scammer sa Cebu. Ay sabi ni Idol doon, hindi niya raw kukonsintihin yun. Diba? Kung itong video na pinapakita dito, ni Kaayu, i-connect natin bigla doon sa gumawa. No? Ng fake I am Sean Wayne account. Tapos, pati tuloy yung isang account, napaisip din ako. Pati yung isang account na ginamit, na parehong-pareho, hinahanap ko yung video na yun, I will ask Kaayu if meron siyang copy nun. Remember, yung may video si Kaayu, and hindi kasi ito Hindi itong video na to. May pinagtabi si Kaayu na account after nung isang fake account na I am Sean Wayne. Na parehong-pareho ang wordings. Na may pagte-threat kay Attorney Libayan. 'Di ba? Okay. Wait Ano yan? Yan yung yung simula nung elected. Maya and tapos may sinabi rito si Meloyap. Okay, shoutout sa iyo. The Alpha, pwede tayo mag-meet up, gagi. May meeting lang. Kala ko naman diyan ka talaga. Anyway, tuloy natin ha. Di may ganito nangyari, no? Gusto ko lang pakita sa inyo ha, kung bakit may ganyan nangyari. It's because of this. Okay? Ito, kita niyo yan. Vlogger Sean Wayne anti-Tulfo. Ito may kasinungalingan niya. Intro pala kasinungalingan natin mo Tingnan nyo makikita mo ito, I am Sean Wayne. Kung bakit nangyari yon. Nangyari yung ganong klase. Yung fabrication of evidence na yon. Bakit? Dahil dito. Ito naman na natin, content lang to, Sean Wayne Content lang ito. Kasi napapansin ko mga subscriber ko dito na sinasabi na galit na galit ka raw kay Raffy Tulfo. Okay. Sabi ng subscriber mo, na galit daw ako kay Raffy Tulfo. Pakitaan mo ako ng screenshot na mismong subscriber mo ang nagsabi niyan. Kasi magkaiba yung sinabi nila, pwedeng magkaiba yung sinabi nila sa sinabi mo. Dahil hanggang ngayon, wala pa ako nakukuhang sagot coming from
Attorney Villamor na di umano, sinabi daw ni Attorney Villamor na ako daw ay kalaban ni Raffy Tulfo. Okay? Coming from a lawyer, medyo unacceptable yun. Very unacceptable. Di, pinanood ko ngayon yung content mo. Sinungaling, alam niya na, kilala ka niya, lagi kanya tinatawag dati. Alam niya yung mga content mo. Sinungaling to. Bobong kriminal nga eh. So kailangan niya ng opening. Kailangan niya ng opening na big enough for you to actually reply. For you to actually na mag-reply sa kanya or doon sa nangyari. Para makuha yung attention mo. Lagot. Nakasave ang video na. May sakit ba si Bex? Parang bilis pumayat. Baka bumabalik na. Baka nagre-relapse. May disclaimer content lang si Raulo ka MY. Sinungaling ka. Wilha. Okay guys, kung titignan nyo nga naman tong page na to. 'Di ba? Kahit sinong tanga, hindi maniniwala na ito ay isang legit na page. Bakit? Ang laki ng difference. Tingnan niyo yung fake na yan. Tingnan niyo tong isa. 'Di ba? Background pa lang eh. Tingnan niyo yung dito sa taas. Compare sa akin. Kita nyo? Laki difference, no? Then subscriber. Number of videos. Kaya mo mag-produce? Halimbawa, at the time of filming nito, tapos ito walang video. Diba? Laki ng pagkakaiba ng pagka-fake niya, diba? Iba na to, at saka iba ito. Magkaiba yan. Tapos dito, may nakasulat ba? Wala. So, fake talaga. Definitely, yes. I'll be pressing charges. Ngayon, nakuha na rin naman ni Jerry. No? Yeah, shout out kay Sir Jerry Singh. Thank you so much. No? Hindi lang of course kay Jerry Singh but doon sa mga tao na tumulong sa atin. No? Na ma-identify. Nakuha nila lahat ng technical nito. Information. So, ipapa-request na lang natin kay YouTube. And take note guys, premium. Si ano pala yun, si Kaayo pala yung naka-premium social. So, ayun. Isasubmit na lang kay YT para maka-request kung saan located ang nag-create nito. Account na to. Akunin na rin natin. Wag na. Sige, baka malaman pa eh. Ayan no, sandali. Kailan create? August 4, 2023. May hirapan ka dyan. October 11, 2007. Diba? At meron tayong collection sa August 4. Tandaan nyo, ha? Tingnan natin. Congratulations, Melobex. You played yourself. Correct. Same formula highs. Correct? Okay. Ano ba finabricate nila this time? Sorry na hindi yata ako attentive nung nabanggit na. Yung chat. Ito, papanoorin natin mamaya kay ano. Panoorin mo natin to. Yung para makita ni I am Sean Wayne kung anong klaseng kababuyan ang ginagawa itong hayop na bobong kriminal na to. Hindi to bago. Ginagawa talaga niya to para ma-lure in ka. At sumagot at makontent mo siya
And then, yon. Kasi sinunog ko na siya dito eh. Di ba? Urong bayag eh. Eh, nag-expire na. Umatras na si Bobong Kriminal. O, di, okay. Ting pa kay Ma'am Trixie Angeles. Ma'am, totoo ba na ang age of sexual consent ay 16? Tanong lang po. Ayun, may po pa sa dulo. Ang galang mong hayop ka. Ang galang mong hayop kang aso ka. yan ha. O, ako daw yan. Ako daw yan. Yan, religious guy yan, guys. Religious guy yan. Alam niyo, pwede tayo magpanggap. Panggap na magalang, panggap na makadiyos. Bardagunin si Atty. Libayan, ano? See? Same strategy. Ako daw yan. Pinatunayan ko, habang dinidibang ko siya online, pinapalitan niya yung name. Habang pinapalitan niya yung name, wala na siya nagawa kundi i-delete. Ngayon, sabi niya, alam ko na. Basta, di ko na kailangan palitan. Basta alam ko. Bobo kasi siya nang una. Ngayon, bobo pa rin siya. Kasi gumamit pa rin siya ng lumang account. Ang bobo mo, Melo Yap. Gumamit ka ng bagong account. Bobo talaga. Oh. Ito, Ito kasi ito naman na ano natin, content lang to, Sean Wayne, ha. Content lang ito. Kasi napapansin ko mga subscriber ko dito na sinasabi na ano ka raw, galit na galit ka raw kay Rapi Tulfo. Eh di, pinanood ko ngayon yung content mo. Totoo nga, na galit ka kay Rapi Tulfo. Okay. So, play mo na yan. Diba? Galit na galit ako kay Rafi Tulfo. Ako, wala akong personal na galit kay Rafi Tulfo. The only claim that I can sabihin na lang natin, i-confess is that I'm a critic of his doing. Dahil nakikita ko yung epekto sa mga kababayan ko. Diba? I remember, if Atty. Libayan can recall this, sabi ko sa kanya back then, nung nag-uumpisa pa lang siya, na questionin yung mga ginagawa ni Rafi Tulfo dyan sa kanyang RTIA. Sabi ko sa kanya, nako, Atty. Libayan, ingat ka dyan, lalo na sa paggamit ng mga content nila. Kasi, noon, nung nagko-content kami sa kanya, nagre-react kami sa RTIA noon, yung mga issues doon, ni-report nila yung mga account namin. Kaya sinabihan ko si Atty. Libayan na baka i-report din, ng copyright yung channel mo. Lo and behold, iba yung ginawa ni Rafi Tulfo. Kinasuhan ng copyright infringement si Atty. Libayan, which is worse than sa akin, di ba? Siyempre, in-invoke namin yung fair use. Kasi what we're trying to do is to educate other people for them to know exactly ano ba ang tamang proseso. From my side, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi dito, when I started out with Rafi Tulfo in Action, when I started those commentary, was to educate people na ito po yung tamang, proseso. At hindi ko po tinatouch yung aspeto ng legal. Bakit? Ano ba alam ko? Kahit pa nagbabasa ako, marami akong hindi alam. Even po sa social work, marami po kami mga batas na pinag-aaralan doon. Dahil para kasuhan mo ang isang na may involve ang isang social worker dahil gagawa ka ng mga case study and all, dapat pag kinasuhan, halimbawa, usapin ng child abuse, papasok dyan ang social worker. Kasi may child welfare yan eh. Ano ba ang na-violate dyan sa bata na yan? Anong klaseng abuse? Pasok ba yan? So, ang nag-uusap dyan, psychologist, social worker, mga abogado. Diba? Kaya lang ako pumapasok sa pagre-react kay Rafi Tulfo back then na nireport nila ng copyright na muntik nang mag-3 strike yung account ko. Kaya I stopped showing video. Diba? And then na napapansin ko, oh my God, paulit-ulit lang to.
Paulit-ulit lang. Tsaka hindi ko paulit-ulit. Halimbawa, yung nakapag-react na ako tungkol sa mag-asawang naghiwalay, nagkakumprontahan, nagkasapakan. Hindi na ako nag-ano. Actually, lahat ng mga napanood ko kay Raffy Tulfo back then, ni-raise ko yun sa mga professors ko nung first year ako. Diba? Mismo sila, karamihan sa kanila, nabubuisit sa ginagawa. Wala akong professor nung first year na naranasan kong nagkaroon ng gusto sa ginagawa ni Raffy Tulfo. And alam din niya ni Raffy Tulfo na maraming lawyers ang buisit sa kanya. Diba? Anyway, balik tayo dito. Hindi ko alam bakit ka naman galit kay Raffy Tulfo. Watching. Ayan. Kamla Barwani, shout out sa'yo. Yan, sila nakakaalam. Si Lola Estelastico, alam niya yung ginawa sa akin sa fabrication of evidence. Nadulas na siya sa collab nila. Ophel, ayun, nag-live ka sa wakas, napuyat ako. Grabe ka, nakaapat yata ako kahapon, tapos napuyat ka pa. Hello? Yan, sabi ni Kokoy Trouble, dinilit niya daw yung channel ni I Am Sean Wayne, mas malupit pa sa super admin ng YouTube. Yan, sabi ni Kokoy. So basically, going back nga here guys, no, just by watching Kaayo, lahat ng ito is enough na to pinpoint who exactly is the person behind sa pagkikreate ng fake account na I Am Sean Wayne. Diba? Pangangalanan ko ba siya? Hindi. Basta, meron akong mga account na sinubmit kay NBI. Bahala na silang mag-monitor. Plus, yung shinare sa akin ni Sir Jerry, na bahala na rin ang NBI doon. Diba? Ngayon, kung ganito yung mga galawan ni Meloyap, tapos pinakilala pala to si Meloyap ni Idol, kung kay Idol, mag-isip-isip na rin siya. Kung ako kay Attorney Villamor, mag-isip-isip ka na rin. Kasi lagi nga niyang ginagamit yung mga pangalan ninyo. Tsaka totoo pala ang mga pinaparating sa akin. Na kung ano-ano daw sinasabi nito ni Meloyap tungkol sa akin. Ulitin ko, Meloyap, hindi kita pinapanood. Kasi kung ano man yung mga pambabalahurang ginagawa mo at sinasabi mo tungkol sa akin, I hope one day, kaya mong panindigan yan. Diba? Hilig nyo mag-topic about sa cyber libel, well then, you should know your limitation kung tinatopic nyo yung cyber libel. And then you even discuss about the code of ethics ng mga lawyers. Ako nga itong estudyante, I really don't talk about those stuff. Bakit? I don't see myself qualified. I'd rather hear those things from a lawyer or someone from the academe rather than coming from someone like you. Diba? Anyway, so yun lang. Actually, this is just sabihin na lang natin, this is just appreciation video to Kayo. Pinapadali niya yung trabaho ng maraming tao. And again, maraming salamat din kay Tatay Amik. Spotted. No. Kaya nga rin sinabi ko, your guess is as good as mine. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please enjoy your weekend. Don't forget to spend more time with your loved ones, with your family. Doon po sa mga hindi pa po nakakapasyal sa puntod ng inyong mga mahal sa buhay. Feel free. No? Ngayon, hindi na masyadong matao, pero Diyos ko, dadagsa. I'm sure, people coming from the south or coming from up north, traffic yan. And magre-ready na tayo guys sa mga darating na araw because pasukan na naman and this time face-to-face na. Kaya talagang na tayo, full-fledged team replay. 'Di ba?
Sorry po dun sa ating mga sinusuportahan. Kung team replay po tayo. Pero I will always try my best pag nakikita ko kayong live. Kung di man ako nasa background, makikisalamuha po ako sa chat. Anyway guys, again, enjoy your weekend. Bye guys!